A. So our discussion or our topic for today's video is Flores de Mayo and Santa Cruz. So meron naman kayong idea about sa Flores Mayo, di ba? So magbibigay lang ako ng konting idea or thought about sa Flores de Mayo. So ang Flores de Mayo ay ginaganap tuwing buwan ng Mayo. So bakit nga ba nila ito ginagawa? Ginagawa nila ito upang sa pagkapasalamat or paggalang sa Birheng Maria. So ang gumawa ng or kultura nito ay ang mga Katoliko dahil naniniwala sila na ang Birheng Maria ay ah, nagbibigay ng kailangan nila sa araw ng pamumuhay. So if kunwari nagdasal ka, so parang tutugunan ito ng Birheng Maria. Kaya madami ang sumasamba dito at marami ang nagpapasalamat dito. So, at meron pa itong simbolo. So, ano nga ba ang simbolo nito? Ang simbolo nito ay ang bulaklak. So, bakit nga bulaklak? So, ang simbolo ng bulaklak ay paggalang at pagmahal sa Birheng Maria. Kaya nag-aalay sila tuwing buwan ng Mayo ng bulaklak sa Birheng Maria dahil nga yun ang simbolo ng bulaklak sa Birheng Maria. So, kaya bukod sa bulaklak, inaalay din nila ang pagkanta, pagsayaw, at ang pagsimba sa buwan ng Mayo. So, yun lang ang aking kaalaman about sa Flores de Mayo. So, itutuloy na ito ni Sheena de la Cruz at ang tatalakayin niya naman ay ang Santa Cruz. Yun lang po at maraming salamat. Thank you, Mr. Harvey Katiba. So let's now proceed to our new topic, which is Santa Cruz. Santa Cruz is derived from the Spanish word Santa Cruz, which means Holy Cross, is a grand procession that commemorates Queen Helena's journey. So, yung Santa Cruz is naging hango siya kay Queen Helena's, kaya kung mapapansin nyo kapag merong nagpaparada tuwing Mayo, is hindi lagi nawawala si Reyna Elena. And it is characterized by parade of beautifully dressed ladies representing various biblical and historical figures. So, ang Santa Cruzan is ginaganap siya tuwing last day of Mayo or last week. Kumbaga, mga 3 days, 4 days bago mag-end yung May. And kadalasan, puro babae yung kasali dito kasi nire-represent nila yung mga other ladies biblical and historical figures. And ito rin ay ginaganap sa mga barangay. Pero meron ding gaganap katulad na lang sa Lipa. Buong Lipa is nakikipag-participate doon. Kada barangay is may nire-represent silang biblical and historical figures. And minsan nagkakaroon dito ata sa Lipa ng award yung mga pinaka magagandang magkasuotan ng mga kababaihan. So, I'll show you guys the example of Flores de Mayo and Santa Cruzan. But before that, i-clarify ko lang yung differences ng Santa Cruzan at Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo is nag-start siya tuwing May 16 ng gabi, which is doon magsisimula yung pag-aalay ng bulaklak tuwing dapit hapon. Tapos, kapag mag-e-end na yung month of the May, nagkakaroon na siya ng Santa Cruzan, which is pumaparada or nagre-represent sila ng mga iba't ibang biblical and historical figures. And hindi laging nawawala dun si Reyna Elena. So, Flores de Mayo. So, this is the example of Flores de Mayo, which is nag-aalay sila ng bulaklak tuwing gabi. And araw-araw yun ginagawa. So, here's another one example. So, Santa Cruzan. So, ito yung picture last year na naganap dito sa Lipa. Ito yung mga nag-represent.
ng sila yung nag-participate dito sa Lipa ng parade ng Santa Cruzan na ginanap last year. The other one, lahat po yan ay sa Tagalipa, katulad ng Dagatan, Bulaklakan. Nag-participate po sila last year. So, this is the Queen Helena. Ito yung pinaghanguan ng Santa Cruzan. Ito yung nire-represent ng Santa Cruzan. Yun lang. Thank you. Bye.